So, i-unbox natin to, yung mountain bike saddle natin. Yan, upuan. Yan. So, buksan na natin. So, bali, ano pala, bago natin buksan, ano siya, 296. Pero, ano lang talaga siya, 260, ano, 268. Pero, kasama delivery, 296. So, buksan na natin. So, sa Lazada, marami kayong makikita nito. Pero ito yung nakita ko na pinakamura sa lahat. Kasi dapat, syempre, tipid tips kapag sa online kayo, katulad ng Lazada, Shopee, o saan man, Alibaba, o saan man, eBay, maraming klaseng ganito na saddle. Ganito. Tapos, syempre, iba-iba yung presyo. May iba, mahal. Kasi ito, 268. Yung iba, nasa 500. At saka yung sa Rock Bros. Ganito. Tapos, may pangalan lang na Rock Bros. Lagi lang nila tatak dito, Rock Bros. Tapos, ang presyo niya na ay 950. Ipapap ko na lang dyan yung sa Rock Bros, 950. Tapos, yung sa DIY naman, Mr. DIY sa mga mall, yan, syempre marami niyan, Mr. DIY. Nakita ko naman doon 350. Ganito din, 350. So, mga road venture, pumili ako sa Lazada. Kasama delivery 296. Ganito. Dito 390. Yan, sa ano to dito? Tapos may tatak ng basic. Yung nakita ko rin sa ganun din, nilagay lang din nila ng tatak. Itong ganito din 950. So dito sa Mr. DIY 390. So yung walang tatak na mga ganyan 256 296 lang kasama kasama na shipping sa Lazada. Mas tipid pa rin. Dito na lang 290 296 296 kasama na shipping. Yan. Saglit lang naman, dumating na within 1 to 2 days, dumating na agad. Tapos ganito din, syempre yung ball suspension nya, kasi mas mahal yung ball suspension pag bola kaysa sa spring. Pero magkano lang, 20 lang naman yata diferensya o 50. Maliit lang diferensya. So mag-ball na kayo, suspension na kayo. Ayan. So yun yung tipid tips. Tapos kakabit na rin natin. Tsaka maganda kasi yung review nito. Bukod sa, kasi makapal yung nito, parang sa foam. Maganda to. Tsaka maganda yung review ng mga tao dito. Sobrang lambot daw. Yan. So ikakabit natin ngayon sa MTB natin. So dito natin ngayon ikakabit sa MTB natin. Kasi yung upuan ko na to, nangat-ngat to ng nangat-ngat daw nung nung pusa to. So bumili ako ngayon nito. So ito yata parang 30 pesos o 50 pesos. So, kasama yung shipping, mga nasa 80 yata. O 70, mga ganun yung presyuan. So, tingnan nyo So, tingnan nyo. Kaya binilang ko muna for meantime. Kasi nga, ngat-ngat nga, yung saddle niya, tusok-tusok. Sakit sa puwet. So, pansamantala, nalagay ko muna na ito. So, kaya dumating na yung order natin, lalagay na natin yan. So sa old saddle natin, ayan ano siya, detachable naman. Di hugot lang siya. So tinanggal muna natin yung yung solar natin. Kasi nakakabit dito yun So lang, allen lang. So meron tayong set ng allen. So tanggalin lang natin to. Kaya tanggalin muna natin. So may konting problema lang ako kasi
Ayan o. Eh, giant kasi yung tatak ng mountain bike. Pero yung sa upuan niya, ito yung tubo, Faxter. So tingin ko yung dito original, parang aftermarket na yung kinabit niya dito. Yung binili niyang saddle, yung talagang pang Faxter na talaga, na saddle. So remedyohan na lang natin kung paano natin maipapasok to dyan. Yan, paano natin mapasok to dito. So medyo malaki kasi yun. Laki masyado. Tingnan natin kung ma-adjust. So magagawa natin to ng paraan. Kasi good thing dito sa saddle na to, natatanggal to. Detachable naman. Ayan. So ito nakaganyan kasi yung kanina. Ayan. Nakapasok dito. Ayan, nakaganyan. So detachable naman. Tinanggal lang muna. So tanggalin lang natin to. Ayan. Tanggalin lang. Tapos ayan na, diba? Parehas na sila. Parehas na. So ito, yung sa Faxter na to, nasa upuan, kakabit natin to. Ayan. Kung paano ko tinanggal dito, ganun din yung ikakabit ko dito. Yung tinanggal ko dito, ayan, ikakabit na lang natin dito. Ayan, sige, kabit muna natin gamit ito. Ayan. So ganito ang mangyayari. Ayan. So yan, ganyan. Ganyan yung mangyayari. So bale yung ito, yan, kakabit natin ngayon dito sa ilalim. Yan o, yan. Sa thread na yan, lagyan natin dyan. So yan o, tatanggal kasi yan. Kabit muna natin. So yan na. Gala lang natin hanggang sa makapasok. So bali ito na yung itsura. So sa upuan mismo, dun sa MTB natin, yan o, nakaswak na siya yan. So ano naman pala, universal naman pala tong yung upuan na to, yung sa Faxter. Yan, universal siya. So at least yan, mag-adjust tayo ngayon dun sa MTB natin kung anong riding comfort yung gusto natin. Pero advice ko lang, ganito, medyo pa pa slide pababa. More on yun sa ahunan mas may pwersa kayo. Kasi kapag mas okay na to. Kasi mahirap. Depende sa comfort nyo. Pero ako kasi ito, mas prefer ko yung ganito. Ayan, para sa ahunan. So adjust muna natin doon. Tsaka natin higpitan. So bale ito, yung galing dito sa sa nabili nating saddle. Tabi nyo lang yan. Kasi marami tayong pwedeng paggamitan yan. Diba? Gamitin dito yan. Sa saddle ng tri-bike kung may masira man. Or pwede ko rin gamitin dito yan kung may masira din uli sa maliit na bike ng anak ko. Yan, kasi parehas naman parehas lang pwede ko gamitin yan dyan. At isa pa, pwede ko rin gamitin dito yan. Sa isang bike. Yan o, at least may reserva kayo. Kaya katulad yan, kinakalawang na, pag nabulok na yan, may reserva tayo bago. Tipid tayo, tipid mode yan, diba? Kaya wag basta-basta magtatapon mga pyesa-pyesa ng bike. So tuturo ko rin pa yan na, nalagay na natin. So hindi ko pa nalagay yung solar light natin, parang brake light. So turo ko din pala kung paano kumuha nung tamang
posisyon or ano yung dapat yung pagitan or yung space nung saddle natin dun sa stem natin. So dapat yung siko dito nung start, tapos yung tip nung hen mo ganyan. Yan, parang ganyan. So yan, dapat yung siko ganyan. Yan, dapat swak na swak lang dito. Siko dyan. Swak na swak lang. Kita ba? Swak na swak lang. Para maganda yung riding comfort natin. Kaya yung sabi ko nga, medyo nakababato sa akin para may buwelo sa ahunan. So ang medyo problema lang, hindi naman problema, kasi ba nga itong saddle natin masyado makapal to eh, ano? So siguro may 1 inch lang na iaangat kasi 26er to na ano eh, na MTB. So sa height ko na 5'5", ano naman, swak pa rin naman, abot pa rin naman yung ano, yan. So sinakyan ko yan. So medyo naka-tiptoe konti. Yan, naka-tiptoe konti. So syempre, diskarte lang naman yan. Parang nagmomotor ka lang yan eh. Kapag sa ano, pahinga yan. Side sa kabilang side. Naka-lapat, naka-flat-footed. Kaya dito naman sa kabila. Kabila naman, para makapagpahinga sa kabila. Flat-footed. Yan. Para magpahinga naman yung kabilaan. Adjust lang sa puwet. Ganyan. Adjust lang. So at least, hindi kayo mahirapan. Yun nga lang, yun lang naman yung ano. Medyo tataas lang siya konti. Gawa nga nung makapal tong saddle natin. Pero, sa riding comfort, hindi na talaga sasakit yung puwet nyo. Kasi, ang lambot eh. Lambot talaga. So, kabit muna natin. Tapos mamaya, i-road test natin. So, ang kinaganda din ng saddle na to, may reflectorize siya. So, double protection. So, kahit naman malobat tong solar light natin, kung malobat man to, at least kapag tinamaan to ng ano, ng ilaw, mag-ano pa rin siya, mag-reflect pa rin siya para siyang ano, brake light. Yan, so at least double protection tayo. Meron na siyang reflectorize. 'Di ba? Matama ng ilaw 'yan. Parang nakailaw na rin 'yan. Parang ganito na nakailaw 'yan. Ganyan na rin yung tingkad niya kapag tinamaan ng ilaw. So 'yan ang sinaganda niya. Ito solar naman 'to. So hindi kayo mag-worry na malolow ba to ano. Siguro kapag gabi nyo lang magagamit to syempre. I-reserva nyo lang kapag may night ride para protection nyo rin. Ayan, ayos. Mamaya i-road test ko. Wala, kasi may ventilation siya dito. Kapag nag-ride kayo, papasok hangin dito, at least hindi kayo mamamawis yung singit nyo. Lambot siya. So try natin kabit yung pula sa extra comfort. So sa sobrang kapal nito at sa sobrang taba niya, lapad, hindi na po ito kasha. Pang sexing saddle lang to. Sa mga ganitong saddle lang siya pwede. Yan, ganyang saddle lang siya pwede. Tsaka sa isa. Yan, sa mga sexy. Malambot na rin to. Yan. Yung sexy. Yan ang swak na swak. Yan. Diyan na siya pwede. Tsaka dun sa isa. Ito, mas malambot to eh. Ayan, pambata. Okay. So
So dyan na siya sa kasya. So ginagamit ko rin ito minsan kapag malalapit lang. So yan, kasya siya dyan. So dyan na lang yan. Ang taba eh. Oh. So yan yung MTB ko. So unti-unti lang natin papagandahin. Pero naka Shimano naman na yan eh. Yan, naka Shimano na. Pero Shimano na rin naman yan. Yan, Altus. Yan. Ito naka-tornado eh. Shimano. So problema na lang dito ano, para mas kumanda pa siya. Ito yan yung ano na lang, yan na lang papapinturahan ko. So syempre ilalagyan natin yan ng ano, ng pangalan na Road Venture. So sa mga hindi pa nagsasubscribe pala, yan, subscribe na kayo sa Road Venture sa YouTube. Yan, subscribe na kayo, like, share, and subscribe. Tapos sa Facebook page natin, Road Venture din yan. Pa-like na lang ng page. Salamat! So i-customize natin yung kulay niyan. Red din yan, red. In order ko dito red, dumating blue. So unti-unti lang. Yan yung mga lights na rin yan. Dagdagan pa natin ng mga lights yan. Yan yung mga lights na. Pang protection natin yan. Para hindi tayo mabangga sa gabi. Visible tayo sa gabi. Busina rin. May vlog din ako nito sa mga ipailaw ng MTB ko. Check nyo na sa mga videos ko. Alright. Unti-unti lang natin. Huwag natin biglain yung pag-setup ng MTB natin. Kasi syempre mag-gastos rin yan. Kaya tinuturo ko rin yung mga tipid tips sa MTB natin. So, mamaya tingnan natin yung comfort niya sa ride. May konting changes lang tayo. So itong brake light ko, solar brake light, kanina nandito, di ba? So almost rin to, half inch. So binaba ko siya dito. Kasi nung nandito kanina, half inch na siya, tapos yung saddle natin mataba pa. So almost 2 inches din yung tinaas. Kasi kanina nung sinubukan ko, medyo nakayuko ako eh. Hindi ako komportable. So binaba ko. 26er kasi itong MTB. So binaba ko siya dito para bumaba yung upuan. Yan. Kasi kapag gamit ko itong MTB, kapag lumiliko ako ng kurbada, sumasabit yung tsinelas ko. So, kapag kurbada na mabilisan, sumasabit yung tsinelas ko. Plano kong gawing 27.5 tong MTB. So palitan na siguro ako ng tubeless na tire, tapos rim na pang 2.5. So mayiging 2.5 na siya, hindi na siya 26er. Sabang-abang na lang tayo sa pintura. Yan, kasi dapat yan red and black. Lalo dito sa sasakyan, red and black. So yun, abang-abang lang. So sana may natutunan kayo sa sa pagkabit ng saddle natin. Yan, at saka sa tipid tips natin. So ayan, sulit to. Panalo na yan. Wala kayong dyan, murang-mura, quality pa. So ayan ang piliin nyo. So testing na natin yung binili nating saddle na to. Yan, mag-ride tayo. Meron akong alam dun dun sa kabilang subdivision, alam mo kung rough road yan. Tingnan natin ngayon. So i-video ko na lang kung gaano ka rough road yun. So yung abang lang tayo. May bag akong lalagay dito eh. So wala pa akong bag, tsaka sa cellphone wala pa akong bag, kaya belt bag yung dala ko. Yan, belt bag.
Dito natin lalagay yung ano, cellphone at mga pera. So kapag may bag na ako dito, ayan, mabukas siguro. Baka nandyan na yan. Lagay natin. Iba-vlog ko rin nila yun sa next vlog natin. Ayan. So ride muna tayo. Ayan, di pa naman kailangan ng ilaw. Alright. So medyo naninibago pa tayo sa ano, sa ride natin. Naninibago pa. Medyo natataasan ako sa ano, sa saddle nga, sa upuan natin. So testing natin ngayon dun sa ano, sa sinasabi kong bumpy ride sa rough road. Yan. Kasi padilim na eh, kailangan makita nyo rin yung daan. So baybayin natin. Basta. So tingnan natin. Sabi kong bumpy ride. Two hands tayo, medyo malubak talaga dito. So malambot siya, hindi na sumasakit yung pet ko. Dati kadadaan ko dito sumasakit yung pet ko eh. Yan o. So ayos siya, malambot sa puwet. Ayos. So hanggang sa muli. Medyo nakakahingal din ha. So ayos. Nakapag ano ulit tayo, pag ride. So tinesting lang natin. Ayos. Alright. See you next vlog. Stay safe.